Paliko na sana ang kotseng yan nang biglang masalpok ng paparating na motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. Tumila po ng angkas ng motorsiklo. Sugatan siya at ang rider. Wala namang nasaktan sa sakay ng kotse. Dahil sa mataas na kaso ng rabies, nasa state of calamity ang mga bayan ng Boac at Buena Vista sa Marinduque. 2 na ang namatay sa probinsya dahil sa rabies na nakita na rin sa ilang baboy at baka. May report si Tina Panganiban Perez. Sa Animal Disease Investigation, halos 70 na ang reported rabies cases sa mga hayop sa Marinduque. Mahigit 40 naman ang positibo sa lab test. 2 individual na ang namatay dahil sa rabies. Nag-start yung outbreak sa bayan ng Buwak. Nag-spill over na ito sa bayan ng Gasan. Nag-spill over na rin ito doon sa northern part yung bayan ng Bugpog. Mabilis yung pagkalat ng rabies sa bayan ng Buena Vista. Hindi lang sa aso at pusa. 2 baka at 3 baboy ang nagpositibo sa rabies sa probinsya. Pati isang Philippine brown deer nagka-rabies. Hindi naman daw maikakalat ng mga ito ang rabies sa ibang hayop. You need a rabid dog or a cat to transfer the virus. And by biting the other animal, you transfer it. Ang gagaling lahat sa aso pusa. Ayon sa Department of Agriculture, wala pa naman daw naiuulat na taong nagkasakit ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Sabi ng Department of Health, bihirang makakakuha ng rabies sa pagkain. Hindi nabubuhay yung virus pag patay na yung hayop kung saan nandun sila. Ang may posibilidad lang ay pati yung utak, niluto nyo, pagkain, nandun yung virus. Ang rekomendasyon, magpabakuna na rin para sigurado. Hindi ineengganyo ng Agriculture Department na kumain ng infected meat. May possibility na matransfer pag kinain yung animal yung infected. That's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-anunsyo na rin ng suspension ng face-to-face classes ang ilan pang LGU bukas at sa mga susunod pang araw dahil sa matinding init. Imbes na face-to-face, modular o online muna ang classes sa kindergarten hanggang grade 12 sa lahat ng public schools sa Malolos City bukas. Kanselado rin bukas ang in-person classes sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Iloilo City. Sa South Cotabato hanggang April 15, kanselado ang panghapon na in-person classes sa lahat ng antas sa mga bayan ng Pulumulok at Tantangan. Hanggang April 15 din, suspendido ang in-person classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Sultan Kudarat. Sa Maynila naman, bahala raw ang mga school principal kung magsususpende ng in-person classes. Bukod sa pagsususpinde ng face-to-face classes, may mga nagpaikli rin ng oras ng klase kanina sa Albay. Nag-nosebleed at nakaranas ng pagkahilo ang ilang estudyante at guro dahil sa sobrang init. May report si Bernadette Reyes. Para sa grade 9 student na si Justin, mas madaling mag-aral ngayon sa bahay. Nakapambahay, may nakatutok na electric fan at mas madaling nakakainom ng tubig. Sa eskwelahan kasi nakapanghihina raw ang init. Palagi po nakakauhaw. Doble-doble po yung suot. May polo pa po, tas t-shirt pa sa loob. Sa bahay nagklase si Justin matapos i-anunsyo ng Quezon City LGU kahapon na kanya-kanyang aral muna ang mga estudyante sa bahay sa pamamagitan ng module o online o blended learning. Sakop niya ng mga public daycare at public elementary at high schools. Sa Caloocan, blended learning sa public school maliban sa grade 6 na may National Achievement Test. Sa Muntinlupa City, pinaikli ng hanggang alas 10 ng umaga ang klase sa public elementary at high schools. Suspendido ang klase sa hapon pero maaaring magpa-blended learning ang school division office. Sa Libon Albay,
Online o modular muna ang klase ngayong araw. Dahil sa tindi ng init kahapon, 10 guro ang nakaranas ng matinding pananakit ng ulo. 2 elementary students daw ang nagdugo ang ilong habang 3 ang sumakit ang ulo at tiyan. Half day naman ang face-to-face classes sa Pulangi, Ginubatan at Kamalig, Albay ngayong araw. Sa Iloilo, mahigit 450 na paaralan ang nagsuspindi ng in-person classes mula March 19 hanggang ngayong araw. Sa General Santos City, suspendido ang in-person classes hanggang April 5. Sabi ng DepEd, walang iisang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa School Divisions Head o LGU. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning. Hindi rin daw required na mag-uniform sa paaralan. Pinapayagan natin ang mga estudyante na magsuot ng mas komportableng kasuotan, mga light materials lang, and even for our school personnel. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-statistical tie sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Nagbigay ang Pulse Asia sa respondents ng listahan ng mga pangalan at tinanong kung sino ang kanilang iboboto bilang presidente kung gaganapin ngayon ang eleksyon. 35% ang pumili kay Tulfo habang 34% kay VP Sara, 11% kay dating Vice President Leni Robredo. Kasama rin sa listahan sina Senador Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla, Senator Risa Ontiveros, House Speaker Martin Romualdez, dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Isko Moreno. Nagbigay rin sila ng mga pangalan ng mga maaaring tumakbo sa pagka-vice-presidente. 35% ang pumili kay Senadora Grace Poe, 16% kay Senadora Marcos, 14% sina Manny Pacquiao at Senator Padilla. Kasama rin sa listahan sina Senate President Mig Zubiri, Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., House Speaker Romualdez, pati sina Senator Tulfo, Bongo, Ontiveros, dating Senator Kiko Pangilinan, VP Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at dating Pangulong Duterte. Nag-survey rin ang Pulse Asia kaugnay sa 2025 senatorial elections. Tinanong din ang respondents kung sino sa mga pangalang ibinigay nila ang iboboto nila kung gagawin ngayon ang eleksyon. Ginawa ang mga survey mula March 6 hanggang 10. Kasabay ng mainit na panahon ang pagdami rin ng mga kuto. Ang pamilyang yan sa Marikina City nangati ang anit dahil sa kuto. Nagkahawaan na rin sila. Sa Lawag City, Ilocos Norte, nagpagupit na ng buhok ang isang bata. Hindi rin makatulog ang isang bata sa Isabela dahil sa kati. Madalas na rin ang kanilang pagsuyod ng buhok para maalis ang mga kuto at itlog nito. Sabi ng Department of Health, nangingitlog at mabilis dumami ang kuto sa mainit na buhok at pawisang anit. Ang hawaan ng kuto ay nangyayari kapag naghihiraman ng gamit. Narito ang ilang tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto. Una, panatilihing malinis ang katawan. Dalasan ang paglalaban ng mga tuwalya, unan, kumot at bedsheet lalo na kung may katabi sa pagtulog. Pati na mga sofa at gamit na nasasandalan ng ulo. Maging ang paghuhugas ng mga ginagamit na suklay, sombrero at iba pang hair accessories. Iwasan din ang hiraman ng gamit. Ugaliin ang pagsiyasat sa anit kung may pangangati. Kung merong kuto, magpakonsulta sa dermatologist para maresetahan ng gamot at maturuan sa tamang paggamit ng lice shampoo. Epektibo rin ang araw-araw na pagsusuyod ng buhok. Two months ago, nang i-post ni Tom Rodriguez ang cover niya sa Versace on the Floor ni Bruno Mars. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Umani nga ng 2.4 million views sa TikTok. Hey guys, Tom Rodriguez here. Kagabi ginawan niya yan ng reaction video. Okay naman ah. Wala, paano mag-delete? Aliw sa comment section ang game niyang pagsagot sa netizens na Mickey Mouse version daw ang pagkanta niya. May soft launch nga ba ang rumored boyfriend ni Kylie Padilla? Ibinahagi niya ang trip to Japan na may caption na Through His Lens. Walang confirmation pero dating sinabi ni Kylie na may nagpapasaya sa kanyang puso. Yeah, Mami, ha? Ready? Set, go! Abulin niyo ako!
Roller coaster of emotions agad ang ipinakita sa pilot episode ng My Guardian Alien. Awa mo na. Iyanak ako. Magandang. Trending sa X app ang hashtags MGA World Premiere, My Guardian Alien, pati na si Marian. Ano bang offer namin dito para sa tao, para malaman nila, ano ba ang kahulugan ng totoong buhay? Pagmamahal ba yan? Pagmamalasakit sa kapwa mo o sarili mo lang ang iisipin mo? Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling pumirma ng kontrata ang Kapuso News pillar na si Mel Tiangco bilang anchor ng 24 oras. Pinangunahan niya ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Dumalo rin sina GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Naging emosyonal naman si Mel habang pinapanood ang mga mensahe ng kanyang mga kasamahan sa GMA Integrated News. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Tiangco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. You are inspiration not only for those on cam, but behind cam. Again, Tita Mel, thank you. And we are so proud to have you continue as our anchor for 24 oras. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. May kapuluan sa Palawan na tinaguri ang last of the last frontier dahil napapanatili ang Virgin Islands. G tayong i-explore ang ganda ng mga islang yan sa report ni Ian Cruz. Swimming, kain, island hopping. Ay, sarap! Main character moments sa major travel destination in the making. Ang Balabac, Palawan. Spoiled ka sa ganda ng beaches ng unspoiled islands. Sobrang linaw ng tubig. Sun-kissed skin hanggang sunset. Chef's kiss sa fresh na seafood dishes. Ang bakasyonista ngang si Elijan Soto, feeling connected sa buhay isla. Nakapag-detach din po ako sa social media, nakapagpahinga. Kasi masusulit naman yun sa view na makikita mo. Hindi mo naman everyday makikita yung Onok Island, yung mga pawikan at saka yung mga coral reef na nandun. Sa dami ng islang mapupuntahan, marami rin ang pwedeng masubukan. Tulad ng kayaking, snorkeling, at freediving. Heaven ba to? Parang ganun po yung experience ko. Kaya parang sa akin yung Onok Island pa yung pinakamagandang isa na napuntahan ko dito sa Pilipinas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling pumirma ng kontrata ang Kapuso News pillar na si Mel Tiangco bilang anchor ng 24 oras. Pinangunahan niya ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Dumalo rin sina GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes
at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Naging emosyonal naman si Mel habang pinapanood ang mga mensahe ng kanyang mga kasamahan sa GMA Integrated News. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Chanco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. You are inspiration not only for those on cam, but behind cam. Again, Tita Mel, thank you. And we are so proud to have you continue as our anchor for 24 oras. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit.